Sa pinakamalaking isla ng Pilipinas, matatagpuan ang nagtataasang kabundukan, pinakamahabang ilog, at ang pinakamaraming bilang ng populasyon. Mga dahilan kung bakit dito rin matatagpuan ang karamihan sa mga naglalakihang dam na matatagpuan sa bansa. Maliban sa pag-generate ng kuryente, pag-produce ng malinis na tubig at patubig, nagsisilbi din itong harang para mapigilan ang biglaang pagbaha at pagkatuyot ng mga ilog. Ano-anong mga dam kaya ito? Saan ito matatagpuan? At gaano nga ba kalaki ang pinakamalaking dam sa ating bansa? Yan at ang iba pang katanungan ang ating sasagutin sa vlog na ito. Hey, what's up mga Kasak TV? Welcome po sa ating panibago na namang vlog. At ngayong araw ay atin naman pong iisa-isahin ang ilan sa mga naglalakihang dam na makikita dito sa Luzon. Yan, so ito po yung mga dam na talaga namang napakadami ng naiimbak na tubig, dambuhala sa laki at talaga namang dama ng ating mga kababayan kung sakaling nagpapakawala ito ng tubig. Kaya naman samahan niyo po akong bisitahin at silipin ang siyam sa mga naglalakihang dam sa isla ng Luzon. Una nating bisitahin ang mga dam na makikita sa pinakasentro ng Luzon. Ito ang Ipu Dam na matatagpuan sa probinsya ng Bulacan. Sa lawak ng tubigan nito, naabot sa megit 70 square kilometers, kaya nitong makapag-imbak ng tubig, naabot sa hanggang 7.5 million cubic meters. Bagamat may mga hindi maiwasang senaryo na kung saan kinakailangan magpakawala ng higit sa normal na dami ng tubig, hindi naman ito'y kinababahala ng mga residente sapagkat ilang kilometro lang sa baba ng dam na ito matatagpuan ang isa pang dam at malawak na tubigan. Ito ang La Mesa Dam and Water Reservoir na makikita sa Quezon City. Ang dam na ito ay may taas na abot sa 24 meters habang ang tubigan ay may lawak na 27 square kilometers. Kaya nitong mag-imbak ng tubig na abot sa megit 50 million cubic meters. Taong 1929 nang maitayo ang naturang struktura, mga panahong pinamamahalaan pa ng Estados Unidos ang ating bansa. Ang La Mesa Dam ay bahagi ng Angat-Ipo La Mesa Water System na nagsusupply ng malinis na tubig sa malaking bahagi ng Metro Manila. Ilang kilometro naman sa taas nitong La Mesa at Ipo Dam, makikita ang pinakamalaki sa grupo. Ito ang Angat Dam na matatagpuan naman sa Norzagaray, Bulacan. Mula sa kuryente na isinusupply sa Metro Manila, patubig na ginagamit sa megit 28,000 hektaryang sakahan sa mga probinsya ng Pampanga at Bulacan, hanggang sa tubig na isinusupply sa buong Kamaynilaan, dito na produce o nanggagaling sa Angat Dam. Sa taas na aabot sa megit 131 meters, dito na iipon ang megit 850 million cubic meters na tubig na nagmumula sa Angat River. Sapat na dami ng tubig para malikha ang lawan ng Angat at sapat rin na dami ng tubig para makalikha ng maladagat na baha. Kaya naman di maiwasan ang pangangamba ng ating mga kababayan, lalo na't napapabalita na bukod sa malapit ito sa West Valley Fault, nasa ilalim din mismo ng dike ng dam ang isang ugat ng fault. Taong 1961 nang umpisa ng paggawa sa dam at taong 1967 nang matapos ang konstruksyon dito. Mula
Mula naman dito sa Central Luzon, puntahan naman natin ang Northern Luzon kung saan makikita ang pinakamatandang power plant sa buong Pilipinas. Ito ang Ambuklaw Dam na matatagpuan sa probinsya ng Benguet. Sa mahigit 327 million cubic meters na kapasidad ng dam, kaya nitong makapag-produce ng kuryente na aabot sa mahigit 105 megawatts. Bukod sa layuning makagawa ng karagdagang kuryente para sa Luzon Grid, nagsisilbi din itong flood control structure na humahawak din sa patubig para sa mga sakahan sa probinsya ng Pangasinan. Taong 1990, nang yanigin ng malakas na lindol ang malaking bahagi ng Luzon. Dahil dito, nagkaroon ng malubhang siltation sa naturang dam na talaga namang nakaapekto sa operasyon ng planta. Dahil sa natamong pinsala mula sa malakas na lindol, kaya taong 1999 nang mapagdesisyon ng ipahinto ang operasyon ng planta. Sa kabila ng mga nangyaring yan, naging positibo naman ang bagong may-ari ng planta at bukod sa pagsasaayos sa mga nasirang parte, mas pinagtibay din at dinagdagan pa ang kabuuang kapasidad ng planta. Maliban sa Ambuklaw Dam, makikita din dito sa probinsya ng Benguet ang isa pang dam na nagsusupply din ng kuryente at patubig. Ito ang Benga Dam na matatagpuan sa Itogon, Benguet. Mahigit 3 taon nang nakalipas mula nang maitayo ang Ambuklaw Dam, nagsimula namang mag-operate itong Benga Dam. Matatagpuan sa isa sa pinakamalaking river system sa buong Pilipinas. Ang dam na ito ay isa sa mga pasilidad na pagmamay-ari ng gobyerno. Hindi biro ang kabuuang kapasidad ng dam na ito na aabot sa mahigit 87 million cubic meters. Bagamat napinsala din ng malakas na lindol noong 1990, di tulad ng kalapit na Ambuklaw Dam, hindi naman natigil ang operasyon sa naturang pasilidad. Sa halip, mas pinagtibay pa at iniangat pa ang kabuuang kapasidad ng planta. Mula sa isa sa pinakamalaking river system sa bansa, punta naman po natin ang isa sa pinakamalaking dam sa buong Pilipinas. Ito ang Magat Dam na matatagpuan sa pagitan ng mga probinsya ng Ifugao at Isabela. Taong 1978 nang maumpisa ng konstruksyon sa dambuhalang struktura at taong 1982 nang makumpleto naman ang paggawa dito. Layunin ng dam na ito na masuplayan ng patubig ang mahigit 85,000 hektarya ng sakahan, maging flood control, at makapag-produce ng kuryente sa pamamagitan ng Magat Hydroelectric Power Plant. Ang tubig na naiimbak sa water reservoir ng dam ay makakasapat sa mahigit 2 buwan na kailangang enerhiya para makalikha ng kuryente. Ginawa ang dam na ito para sana tumagal ng mahigit 50 years. Pero dahil sa siltation at sedimentation sa reservoir, kaingin, illegal logging at fish caging na nagresulta sa pagkasira ng watershed. Kaya asahan iiksi pa ang lifespan ng nasabing dam. Panahon pa ng Administrasyong Marcos nang magawa ang Magat Dam, kaya naman ang dating Pangulo pa mismo ang nag-inaugurate sa naturang struktura.
Kung palakihan lang din naman ang labanan, tila wala pang nakakatalo sa dam na makikita sa pagitan ng Benguet at Pangasinan. Ito ang San Roque Dam, ang pinakamalaking dam sa buong Pilipinas. Matatagpuan sa pagitan ng mga bayan ng San Manuel at San Nicolas ng Pangasinan. Mahigit 200 kilometers ang layo mula sa hilaga ng Metro Manila. Sa taas na aabot sa mahigit 200 meters. Ang embankment ng dam na ito ay may habang aabot sa mahigit 1.2 kilometers. Bukod sa pagiging una sa listahan sa mga naglalakihang dam sa buong bansa, pang-16 naman ito sa mga naglalakihang dam sa buong mundo. Taglay ng San Roque Dam ang reservoir na may surface area na aabot sa mahigit 12 square kilometers. Mula naman dito sa San Roque Dam, bisitahin naman natin ang Pantabangan Dam na matatagpuan sa probinsya ng Nueva Ecija. Ang multi-purpose dam na ito ay ginawa para sa layuning makagawa ng karagdagang supply ng kuryente, patubig at makatulong sa pagpigil sa malawakang pagbaha. Inabot ng mahigit 3 taon ang paggawa sa dam na ito mula noong taong 1971 at natapos taong 1974. Ang embankment ng dam na ito ay may taas na abot sa mahigit 107 meters at may haba naman na abot sa mahigit 1.6 kilometers. Kaya ng reservoir nito na makapag-imbak ng tubig na abot sa halos 3 billion cubic meters. Base sa mga datos na ito, sinasabing ang Pantabangan Dam ang pangalawa sa pinakamalaking dam na matatagpuan sa Asia. Habang ang reservoir naman ito ay kinukonsidera bilang isa sa pinakamalaki sa buong Timog Silangang Asya. Maliban dyan, isa din ito sa reservoir na may pinakamalinis na tubig sa buong Pilipinas. Bagong opisyal na pagsisimula ng konstruksyon sa dam na ito, mismong si dating Pangulong Ferdinand Marcos pa ang nanguna sa groundbreaking ceremony. Yon, so hindi man ito sinlaki ng dam na nasaksihan nyo kanina, isa naman ito sa mga pinakapopular na dam sa buong Pilipinas. Bukod kasi sa kuryenteng maibibigay or naibibigay ng pasilidad na ito, napalilibutan din ito ng mga sikat na tourist attraction. Ito ang Caliraya Dam na matatagpuan sa probinsya ng Laguna. Ang Lake Caliraya, isa sa mga reservoir na idinulot ng dam, ay ang nagsilbing pinakaunang supplier ng enerhiya sa isa sa pinakamatandang hydroelectric power plant sa buong Pilipinas. Kalaunan, ang Caliraya Lake ay naiugnay na din sa Lumut Lake sa pamamagitan ng mahigit 2.3 kilometers na underground penstock. Taong 1939 nang umpisa ng paggawa sa dam at taong 1942 naman nang mag-operate ang maliit na planta malapit dito. Sa ngayon, nagagamit pa rin naman ang dam na ito bilang mas mataas na reservoir para sa Kalayaan Pump Storage Hydroelectric Power Plant. Kasama din dito ang Laguna de Bay bilang mas mababang reservoir. Nakita na po natin ang nakakalulang laki at lalim ng mga dam dito sa Luzon. Yan. So, meron pa po tayong hindi na isama sa listahan pero subukan po nating bisitahin yan sa susunod pa nating mga vlog.
So medyo marami din po tayong nalaman at sana'y na-enjoy nyo itong ating munting biyahe. Kaya naman samahan nyo po ako sa susunod ko pang mga vlogs. Huwag nyong kalimutang i-like at i-share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.